Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nauwi sa deenkwentro ang operasyon ng pulisya laban sa umano'y mga gun runner sa Lanao del Sur. Patay ang isa sa mga target na isang barangay chairman at samut-saring armas ang na-recover. Hindi naman bababa sa 6 ang nakatakas na nakauniformeng pangsundalo. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Gumalaw na ang arresting team pagbigay ng signal ng ground commander, pero pagbaba pa lang ng sasakyan ng mga pulis. Baba. Ito na ang sumalubong sa kanila. Ang isa pang sasakyang gamit ng CIDG, sinalubong din ng putok ng mga baril. Baba. Besko. Maya-maya pa'y isa-isa nang nakababa ang mga pulis. CIDG! Clear na yan! Lapit! Bante boy! Tropa! Pulis! Tropa! Ang operasyong ito, isinagawa ng CIDG sa area ng Barangay Ipil sa bayan ng Balabagan, Lanao del Sur, para dakpin ang isang grupo ng mga gun runner. Ang isa sa target ng operasyon, isang barangay chairman na namatay sa putukan. Hindi na muna namin siya papangalanan at ipakikita alinsunod sa pakiusap ng CIDG. After the operation, may na-recover tayo na 3 M16 rifles, isang M14, 2 caliber 45, yung marked money, nakuha rin natin sa loob ng sasakyan. And sa loob mismo ng sasakyan ng mga suspect, may nakuha na 24 fired cartridge cases. Ilang minuto pa lumipas, dumating na ang PNP Soco para sa forensic investigation. Pero habang kumakalap sila ng mga ebidensya, Sila. Security! Tigit dito! muling pinutukan ang mga pulis. Hanap ng cover ha. Galing sa kalapit na burol ang mga putok ng baril. Dahil diyan, hindi bababa sa 6 katao ang nakatakas. Ayon sa CIDG, iniimbestigahan nila ng malaliman ang mga nakatakas na personalidad na ito na lumalabas na puro nakauniforme daw na pangsundalo. Nakuhanan din sila ng body-worn camera ng pulisya. Yung hilak, sige. Dali. Ay, sundalo. May sundalo. Dali. Sundalo. Habang papalapit yung mga tropa natin, it turned out na yung katransak nila ay wearing military uniforms, fully armed. Maririnig niyo po sir sa body-worn camera ng mga operatiba natin, nababanggit nila yung may mga sundalo. Actually, check natin kung sundalo ba ang mga to. Kasi isa sa mga firearms na nakuha natin ay may nakalagay na AFP property. We are waiting for the reply of the Philippine Army. Nakipag-ugnayan na rin kami sa Armed Forces of the Philippines para makunan sila ng panig. Patuloy naming hinihintay ang kanilang statement ukol dito. Gagamitin daw ng CIDG sa korte bilang ebidensya ang mga kuha ng kanilang body-worn cameras. Sunod-sunod kasi yung huli ni CIDG dito ng baril. Hindi lang siya yung mga small arms, puro mga light weapons. Based sa mga previous transaction namin, madaling makipag-connect sa mga sellers sa mga firearms dito. With that situation, it would lead to a fair conclusion na yung pagbebenta ng baril ay somehow na kumbaga kayang i-connect agad ni CIDG pusher buyer ang sarili niya sa mga sellers, so hindi nahihirapan. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Bistado ang operasyon sa Pilipinas ng isang umano'y Chinese-Russian sex ring. 5 Pinoy at 1 Chino ang arestado habang 11 ang nasagip, kabilang
ang 7 menor de edad na Pinay at 3 Ruso. Nakatutok si Oscar Oida. Agad na corner sa entrapment operation sa pinagkukutaan nilang kondominium sa Quezon City. Ang 4 na Pilipinong naglalako umano ng mga menor de edad at foreign national. Kasunod yan ang pagpapanggap bilang kliyente ng mga tauhan ng NBI Cybercrime Division. Hinahouse po itong mga victim natin doon. At the same time, doon na rin yung services ino-offer. Sunod namang nadakip ang isa pang Chinese at isa pang Pilipino sa harap ng isang hotel sa Parañaque. Nirimit nung mga bugaw yung supposedly na kolekta nilang bayad sa mga operatiba natin. May operatiba tayong nagpanggap na kliyente and then binayad nila yung ano natin, yung mark money natin. Itong mark money natin, trinage natin, it was remitted dito sa isang Chinese at saka sa Pilipina na girlfriend niya. Nasagip naman sa nasabing operasyon ang 7 minor de edad na Pilipina, pati 3 Russian at isang Kazakhstani. Yung 7 Filipina minors ay binebenta nila for sexual favors 5,000. Pero itong Russian at tsaka Kazakhstan, binebenta nila for 45,000. They are selling them through internet. Ang mga suspect ay hawak mono ng malaking Chinese at Russian organized crime groups na nagpapatakbo ng sex ring sa iba't ibang bansa sa Southeast Asia hanggang Middle East. Sinubukan silang kuhanan pero tumanggi magbigay ng pahayag. Mayroon silang group ng mga human traffic persons dadalhin sa Pinas. After 2 to 3 weeks, ililipat naman nila yung grupo na yan, either Thailand, Singapore, Dubai, China. So may ibang grupo na naman napapalit. So parang umiikot to para hindi magkaroon ng familiarity ng mga human traffic victims natin. Nakapasok daw sa bansa ang mga Russian at Kazakhstani gamit ang mga tourist visa. They are victims of unethical recruitment. Pinangakuan sila ng trabaho, at the same time, pagdating dito, in-exploit yung kanilang person. Na-turn over na sa DSWD ang mga menor de edad na biktima. I-refer naman daw ng NBI sa Bureau of Immigration ang mga foreign nationals na na-rescue. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Tataas po sa 645 pesos ang minimum na pasahod sa Metro Manila ngayong Hulyo. Nakulangan ng ilang labor group pero giit ng Labor Department, malaking tulong ito. At nakatutok si Mark Salazar. Ganito raw ang ref ng family of 5 na single income minimum wage earner pa. Tubig lang ang laman dahil arawan si Nanay Dicol Nunez kung mamalengke para masunod niya ang budget na naaayon sa 610 pesos na arawang sahod ng asawa. Kasama na sa bigas yun, 2 kilong bigas tapos yung 200, isang isang kainan lang yun. Sa 200, yung bang tinapay, mga kape, mga asukal. Ulam. Magkano yung 120, yung bangos halimbawa 120. Isang kainan lang yun. Yung 210, minsan sa asawa ko binibigay sa kuryente na na lang, umuutang. Nabubuhay sa tingi-tingi, ika nga, kapag wala ka kahit konti na pang sobra. Simula sa 15 ng Hulyo, may maaasahang aumento sa sahod sa Metro Manila matapos aprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board na itaas ang minimum wage sa 645 pesos kada araw mula sa 610 pesos. We consider the inflation rate, yung average for 1 year since May last year up to May this year. Kasama na rin din atong GDP ng NCR. Mas malaki dito ang hinihingi ng mga labor groups pero ayon sa Wage Board, nakabase ang increase sa galaw ng Consumer Price Index sa nakalipas na taon na hindi naman daw lumampas ng average sa 5 piso. Ang bagong minimum wage na 645 ay malayo-layo na rin daw sa 452 pesos na poverty threshold. Nang nag-compute kami, we only have like mga 30 pesos. Well, of course, the labor sector, ang demand nila is to increase to 100. Nag-usap-usap uli ang both parties. We gave technical inputs on the part of the government and we arrived at 35 pesos. Tinawag ng Trade Union Congress of the Philippines at Kilusang Mayo 1 na pang-iinsulto sa manggagawa ang 35 peso wage increase.
Iginigiit naman ng nagkaisa Labor Coalition ang legislated 150 across-the-board wage increase. Inaasahan na raw ng Department of Labor ang ganitong reaksyon mula sa mga grupo ng manggagawa. This is a collegial decision and we have to get the numbers, no? And ang voting dito ay 5 out of 7. Ang ating labor sector nag-dissent po, dissent po sa 35 pesos because they want an increase of 150. Binigyang diin ng DOLE na makikinabang pa rin kahit papaano ang halos 1 milyong minimum wage earner sa Metro Manila dahil sa 5% increase na ito sa kanilang sahod. Ang reaksyon sa aumentong 35 pesos ay depende sa individual na sitwasyon. Sapat kung mas konti ang umaasa sa'yo, lalo na kung single ka. Laking bagay na rin yun, sir, di ba? Yung 35 pesos na karagdagan ng sahod. Kahit nga piso, importante. Pat na yun, sir. Pwede na rin, sir. Para kay Nanay Dicol at sa kanyang family of 5, hindi raw ramdam ang 35 pesos. Hindi naman po yung maaabot yung 35 na yan eh. Kulang pa rin po sa sa dagdag. Kasi ngayon ang bigas ngayon lalong tumataas. Yung ulam, yung baboy magkano ng isang kilo, yung manok, ganun. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Taliwas sa payo ng kanyang legal team, hindi pa umunot-yak kung pwedeng tumakbong muli si Banban Mayor Alice Go ayon sa COMELEC. Maaari umano siyang reklamo kaugnay ng umano'y pagsisinungaling sa inihaing Certificate of Candidacy o COC noong 2022. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Matapos mag-match ang fingerprint ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa fingerprint ng Chinese national na si Go Waping, lalong lumakas ang mga duda tungkol sa pagka-Pilipino ng alkalde. Pati na ang mga tanong kung maaari ba itong tumakbo pa sa darating na eleksyon. Para sa kanyang abogado, ako, ina-advise ko siya tumakbo para naman yung mismong bayan ng Bamban ang humatol sa kanya. pero sabi mismo ng Commission on Elections, hindi pa nakatitiyak si Go kung makakatakbo nga siya sa election 2025. Bukod sa mga kasong posible niyang kaharapin mula sa Ombudsman at Office of the Solicitor General, pag-aaralan rin ng COMELEC ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Omnibus Election Code dahil sa posible umanong pagsisinungaling sa filing ng Certificate of Candidacy o COC nung tumakbo itong mayor. Kakausapin natin ang Law Department natin upang opisyal na ibigay ang instruksyon na pag-aralan na yung mismong kaso, yung mismong mga lumalabas ng mga ebidensya at yung mismong initial findings ng Senado. Napakaganda rin talaga na mahintay namin yung mismong report ng committee ng ating Senado. Kapag naman nag-file ng COC si Go sa election 2025, pwede itong questionin sa COMELEC ng mga tutol sa kandidatura niya. Maaari din daw desisyonan ito ng COMELEC bago mag-imprenta ng balota sa December. At gagawin po yan ang promise po ng Commission and Bank, lahat ng maisasampang kaso, i-resolve sa division level by October. At kung sakaling magpa-file na motion for reconsideration, i-resolve po lahat yan by November. At pag ang imprenta po natin ng balota at ang configuration ng makina, mag-start tayo ng December, malinis na. Hindi rin daw magagamit kay Go ang condonation doctrine o Aguinaldo doctrine. Doktrina kung saan kapag nahalal ka muli sa pwesto, parang pinatawad ka na din sa naunang kasalanan mo. Inabandona na raw kasi ito ng Korte Suprema. Yung pong Aguinaldo Doctrine ay nabaliwala na po sa kaso ng Binay versus the Court of Appeals. Alam naman daw ito ng abogado ni Go, pero katwiran niya. More than 8 years na hindi nila inabandon na yung doctrine ng Aguinaldo condonation ruling. So hindi na unless ibalik ulit ng Supreme Court dahil logical naman yung decision na yon ng Aguinaldo ruling. Ultimately, para sa akin, it will be the people of Bamban who will speak whether or not qualified si Mayor Alice na mag-lead sa kanila. Sa gitna nito, sinabi ng Bureau of Immigration na batay daw sa kanilang records na nanatili sa bansa sina Go at kanyang mga kapatid. Narito pa rin daw ang iba pang nadadawit sa kontrobersya.
Sa ating travel records po, wala pa naman siyang record na umaalis ng bansa. Ang pangalan po na Alice Guo as well as Guo Huaping and 17 others. Wala pang attempts of departure. Ang most recent natin was last Saturday, yung nahuli na si Zhang Ji in Davao na nag-attempt po na umalis but was arrested. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Pinabulaanan ng Philippine Coast Guard at ng mga sugatang Pilipino ang pahayag ng China na mga Chino ang sumagip sa ating mga kababayang nasugatan ng sumabog na makina. Hinarang pangaraw umano ng China Coast Guard ang mga barkong tutulong sa mga Pinoy. Nakatutok si Chino Gaston. Bakas pa sa katawan ng dalawang mangingisda ang matinding lapnos na sinapit sa pagsabog ng makina ng kanilang bangka sa Panatag Shoal nitong Sabado. Ayon sa mga nasagip, matapos magradyo para humingi ng tulong, ay isang bangka ng mga Pilipino ang sumaklolo at naghatid sa kanila sa paparating na BRP Sindangan ng Philippine Coast Guard. Yung time po nang nirescue kami dalawa ng bangka na JJ3, then yun ang malapit sa location namin. Dinala kami doon sa Philippine Coast Guard. Taliwas yan sa pahayag ng China na mga Chino ang nag-rescue sa kanila. Sila na nag-rescue sa amin. Hindi po yun totoo. Hindi. Gawa-gawa ang nila yun. Pero hindi na ibig sabihin na lumapit sila sa amin na tutulong. Hindi naman. Yun talagang ginagawa nila eh. Pati mga bangka na malalaki, pag lumalapit kami sa bansa, hinaharang nila, tinataboy. Ilang beses pa nga umanong hinarang ng China Coast Guard ang BRP Sindangan ayon sa Philippine Coast Guard bago nila marating ang 17 nautical miles mula Baho de Masinloc kung saan naroon ang mga nasugatang mangingisda. We were subjected to different dangerous maneuver and blocking ng Chinese Coast Guard and the Chinese Maritime Militia. We were still subjected to harassment of the other Chinese Coast Guard vessels. Kaninang umaga, nakarating na ang BRP Sindangan sa Subic sa Zambales at ang hatak-hatak nitong bangka. Naidulog natin sa Chinese Embassy ang mga pahayag na ito ng PCG at mga mangingisda pero wala pa silang ibinibigay na sagot. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras. Iniimbestigahan ng mga otoridad kung may kinalaman sa pagkawala ng beauty pageant contestant at nobyo niyang Israeli ang isa na namang SUV na natagpuang inabandona sa Tarlac City. Natagpuan ang puting SUV sa gilid ng isang bahay sa Barangay Tibag kagabi. Ayon sa CIDG, na-turn over na nila sa PNP Highway Patrol Group ang sasakyang nakarehistro sa isang lalaking taga Bacoor City sa Cavite. Bago nito, una nang natagpuan ang isang sunog na sasakyan sa may Kapas kung saan nakita ang ilang gamit at ID ni Geneva Lopez. Bukod sa pabuyang alok ng kaanak ng Israeling si Yitzhak Cohen, may alok na rin na 100,000 pisong pabuya ang Angeles City LGU sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng dalawa. Alam umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung nasaan si Pastor Apollo Kibuloy. Sa pagharap niya sa media kahapon matapos ang maisog rally sa Tacloban, sinabi ni Duterte na kahit alam niya ang kinaroroonan ni Kibuloy ay hindi niya ito sasabihin. Biro pa ng dating Pangulo, secret daw ito. Nagkomento rin si Duterte tungkol sa plano ni dating Senadora Laila de Lima na magsampa ng kaso laban sa dating Pangulo matapos mapawalang sala sa lahat ng kanyang drug cases. Payo niya sa dating Senadora, huwag nang mag-umpisa ng gulo. Huwag kang pumalikot ng away kasi pagsisihan mo yan. Anong babawiin mo sa akin? May sasalubong na oil price hike sa mga motorista simula bukas, unang Martes ng Hulyo. 75 sentimo ang dagdag sa presyo kada litro ng gasolina. 65 sentimo naman ang itataas ng presyo ng diesel. May price hike din sa kerosene na 35 sentimo naman kada litro. Bukod sa mas mahigpit na seguridad, pinaplansya na rin ang seating plan ng mga dadalo sa ikatlong State of the Nation ng Pangulo. Unang sona ito ng administrasyon na wala na sa gabinete ang Vice-Presidente. Nakatutok si Tina Panganiban Perez.
Balik session hall na ng batasan ng higanteng watawat ng Pilipinas matapos labhan at plantsahin para sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ng Pangulo. Ang dating mga dilaw na upuan sa VIP gallery, iba na ang kulay at mas kumonte. I think we lost like 40 seats dito sa renovation dito. So some of the VIPs will have to sit there sa gilid ng first gallery. 2,000 lang ang seating capacity ng session hall. Pero mahigit 2,000 na ang imbitasyong ipinamigay kasama ang para kay Vice President Sara Duterte. Na-confirm na. Hindi ko pa alam. But these are traditional invitees, no? All the heads of the constitutional commissions, all cabinet officials, including the Vice President, no? Noong nakaraang SONA, katabi ng bise sa VIP gallery si First Lady Liza Araneta Marcos. Ngayong taon, ganoon pa rin kaya? We have an interagency committee wherein Office of the President and the Senate counterparts are there. So we will decide on that, the seating plan for the VIPs. Taunan ding iniimbitahan ng mga naging Pangulo, pangalawang Pangulo, Senate President, House Speaker at iba pang dating miyembro ng Kamara. Dinagdag ang mga upuang ito dito sa plenaryo ng Kamara. Dito papwesto ang mga dating kongresista. Sa kasalukuyan, 85 na ang nagkumpirmang dadalo sila sa SONA. I had a chit-chat with the President yesterday and I said there are a lot of people who would like to attend this SONA, this July 22nd, and he said to me, accommodate all of them. Ang mga hindi kayang paupuin sa session hall ay sa mga function room na makikinig. Magdaragdag din ang security personnel sa session hall. We had one foreign guest na dulas dito. Ay? Dahil? Hindi kasi nakatingin nakatingin sa mga congressman. Hindi naman tumumba. There will be officers here to guide the president. Inaalam pa ni Velasco ang budget para sa SONA, kasama ang renovation sa ilang bahagi ng batasan. Ila-lockdown yan July 19, 3 araw bago ang SONA. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.